Meron po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. So mamaya na lang po hindi nyo malalaman kung ano yung dalawang party list natin na hindi po muna makakasama sa proklamasyon. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. So therefore po, kung sakasakali po na sila ay hindi po maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Kasi kahit po iproklama ng National Board ang party list, pwede pa rin naman po namin desisyonan yung kaso bago June 30 dahil nga po magiging congressman lang po ang lahat na naging proklama ngayon na party list hanggang June 30 pa po sila magiging congressman and therefore tsaka lang papasok yung pangatlong requisite para magkaroon ng isang congressman. Una, proclamation. Number 2, valid oath. Number 3, assumption to office. Ay yung assumption to office po ay mangyayari pa sa June 30. So hindi po ba mas maganda rin, base rin po sa opinion ng mga kasamahan natin sa National Board of Canvassers na i-resolve na muna yung kaso para lang po hindi masayang yung proklamasyon tapos later on iba pala naman yung mangyayari doon sa kaso. It is also to the benefit of the party list na yan na ma-resolve yung issue nilang yan para later on dire-diretso na po yung pag-assume nila kung sakasakali bilang kongresista na nagre-representa ng kanilang party list.